So I am bringing stuff to Aiki kay mag-overnight gihapon sila ron bali day 2 and murag last na ron kay murag judging na ugma. So here I am bringing throw pillows and then hoodie. Also I'm gonna bring him a blanket, a small blanket and some oats, mug, cup para and of course more water kay sure ko hurot ito yung water gali ha. So I'm on my way na. First ako sang hapit tandaan si Kael and then we can go together. Dahan kikog dala, no? Look. And here. Stage mother mode activated. Hi mga langga, sa mga bago po sa page ko. Ako po si Mami Rain, a solo parent to 3 boys whose dad grew up pair of wings way back 2019. And this is my solo parenting journey. Go! Dapat manggudmudagan ka. Nagugutom daw si Kael, kaya yan, dumaan muna kami ng 7-Eleven. Pero di ko alam kung bakit ice cream yung binili. Parang di naman nakakabusog yan. So anyway, inaya ko si Aya na sumama dyan, pero he was too tired daw from school. So ayun, nagpaiwan sa bahay. Eh si Kael wala naman siyang choice, kasi pagkasundo ko sa kanya, dumiretso na kami. But actually, nakakawit na naman siya mag-isa, marunong na siya mag-commute mag-isa. But then, I texted him that day, ang sabi ko, antayin niya ako sa my gate at may pupuntahan kami. Yo. How are you? So ayan, at medyo ramdam na nila yung pagod dahil sa puyat nung nakaraang gabi. Pero syempre tuloy pa din ang laban. Si Kael naman nag-a-unpack nung parcel na na-receive niya from Shopee. Excited kasi siya nung nalaman niya dumating na yung parcel niya, kaya dinala ko na lang. And yes, it's another book. He bought that from his own allowance. Mahulog ka ha? Maato ka sa sari manok. Ayaw anak dong, oy mahulog ka. Ngit-ngit na eh. Mahulog ka. Sige, may padira ka. Sure pa ko nga di ka mahulog. Ug mahulog ka dira. Sumao ni ang wet park. They usually hold events here. And then daghan pud maglaag diri. Nice kay diri kay hangin, bugnaw and mingaw. Look here, Christian, look here anak Chan. O diba, sarap na higa niya dyan. Masarap kasi talaga tumambay dito pagkahapon kasi nga mahangin. So ayan at kompleto lahat ng participants nung araw na yan kasi nga judging na kinabukasan. So nagpa-final touches na sila. So sana all nagpa-final touches na kasi sina Aiki ang dami pang kulang. Awa, nice ka sa likod kaya. Wala kay. So umalis muna kami saglit. Sinamahan ko siya maghanap ng hot water at Milo. Kasi parang comfort food niya talaga yung oatmeal. I mean, isa sa mga comfort foods niya. Kaya nagdala talaga ako. Parang yan na yung kape niya ba, ganun. Kasi I do not allow him to drink coffee often. I mean, nagkakape naman siya pero hindi madalas. Sobrang dalang lang actually. So ayan at naghihikap pa nga dahil sa puyat. Tapos yung kamay, puro pains. At dahil halos 2 weeks na sila pabalik-balik dito. At medyo mainit talaga dito. Lalo na kapag umaga. Ayan at sunog na sila. Tapos yung acne niya breakout ulit. Siguro dahil sa stress, puyat, pagod, alikabok, lahat-lahat na. Di rin talaga biro ang pinagdaanan ng mga participants para lang matapos tong competition na to. But in all fairness naman sa local government, hindi tinipid yung prizes. Kahit pa paano na-compensate din naman yung hirap at sacrifices ng mga bata. Pero ang masasabi ko talagang biggest takeaway nila from this competition is yung experience itself. Ito yung mga bagay na hindi mo natututunan sa loob ng classroom. So anyway, natutuwa din ako dyan sa mga teammates ni Aiki. Kasi kapag pagod na si Aiki, pinagpapahinga o pinapakain nila muna. Parang sinasabi nilang si Aiki daw yung lakas ng team nila, ganun. But in all fairness, magagaling silang tatlo. It's just that iba-iba yung strength nila at si Aiki yung pinaka-expose at pinaka-madaming experience when it comes to acrylic painting. Kaya siya talaga yung tumitira ng mga details. Kaso ang problema with Aiki is he has a tendency to hyper-focus on some details. Talagang hindi niya titigilan yung isang part hanggang hindi niya nakuha yung result na gusto niya. Which is good actually, unless may time limit yung competition. Just like this one. Ang sabi ko nga, parang 75% nung time at energy ni Aiki para sa competition na to, he spent it on the kabayo. Pero ang ganda ng pagkakagawa ng kabayong yan, in all fairness, lalo na sa actual. Binibiro ko nga siya, ang sabi ko, parang di naman ako nakakita ng ganyan kagandang kabayong nagkakalesa. Paano parang pang-equestrian level na? That was actually good, but then again, limited kasi yung time ng competition. They had to work fast. Kasi ang dami pa nilang kulang that time. Kinabukasan na yung judging, di ba? So ayan nga, at bored na si Kael sa buhay niya. Gusto na niyang umuwi. He needs to study daw for a quiz. Tapos maya-maya naman, nagutom naman siya. Buti na lang at may nagtitinda ng siomay sa labas. Hi, Ian! Come here. Madaw. Ha? Bless Tita Rain. Come here, bless.
Oh. So, ayan nga, sumunod yung friend ko, galing silang church. Which I am truly thankful for. Para may kasabay kaming umuwi. Yung isa naman, parang di na malaman kung ano yung gagawin niya sa buhay niya. So, eto yung sinasabi kong kompleto sila lahat that time. Kasi nga kinabukasan, judging na. So, habang busy sila lahat, tamang tambay lang kami sa may flagpole. And this is what I meant when I said na ang dami pa nilang kulang. Parang binibiro ko nga silang baka makalimutan nilang yung San Miguel nila, manananggal pa. Paano hati pa yung katawan? Tas yung kalesa nila, di pa natakbo kasi wala pang gulong. At this point talaga, parang ako na yun nasi-stress for them. So, ayan at dumating na yung coach nila, may dalang dinner. Pero sakto naman kakatapos lang ni Aiki kumain. So, mga bandang 9 p.m., umuwi na din kami ni Kael. Tamang-tama naman, sinundo yung friend ko ng husband niya, so nakisakay lang din kami. Pero hinatid ko lang talaga si Kael, tas pinatulog ko sila ni Isaiah, tas bumalik ulit ako sa park. Bali, nagpasama lang ako sa tatay ko that time kasi nga hindi na pwedeng mag-commute kasi super late na. Yung isang kasamahan nila, hindi daw nakapagpaalam na mag-overnight ulit. Kaya ayun, kailangan niyang umuwi. Kaya ayan at silang dalawa lang ang maiiwan this time. I mean, with their coach. Hindi kasi talaga pwedeng wala mag-overtime that time kasi even though kung titingnan mo parang tapos na siya, eh ang dami pa talagang kulang. So ayun at mga past 12 ay umuwi na din ako. Nagpahatid ako sa tatay ko. Anyway, ayun lang. Thank you for watching and please do us a favor and hit like, share, and follow. And of course, kita-kita sa mga vlog. Bye-bye!